Itong unprogrammed appropriations, ang tawag ng ilang budget watchdog dito ay shadow pork. May vinito po ang Pangulong Marcos Jr., 92.5 billion pesos. Ano po ang reaksyon nyo dito? Alam niyo yung pag tiningnan mo nga actually, yung mga items sa unprogrammed appropriation, ito ay mga mahahalagang items, no? Halimbawa, yung mga foreign assisted projects, yan ay kahit inuutang natin yan, may counterpart ang Philippine government dyan at hindi yan mai-implement kung hindi nabibigay ang Philippine counterpart. Ang sa akin lang, bakit ba natin patuloy na inilalagay ang mga items na to sa unprogrammed appropriation? Halimbawa, ang modernization ng AFP o kaya yung pangpasweldo sa ating mga empleyado, yung mga kailangan for their retirement. Importanteng mga items to, bakit patuloy na inilalagay sa unprogrammed appropriation? Kung maalala po natin, pag sinabing unprogrammed appropriation, yan ay wala pang pondo. At mai-implement lamang yan kapag ka nagkaroon ng dagdag na kita ang gobyerno sa forma ng dagdag na utang or dagdag na tax. No, kaya itong pag-veto ng Pangulo actually wala namang epekto 'yan. Parehas pa rin yung gagastusin natin, 6.7 trillion. Dahil wala pang budget 'yan. Ang malaking issue sa unprogrammed ay bakit nagkakaroon ng kapangyarihan ang executive na mag-decide. Halimbawa may dagdag na kita tayo, dagdag na tax or dagdag na utang, yung executive ang nagdi-decide ano ba ang popondohan natin. Kaya yan naging malaking issue ng korupsyon noong mga nakakaraang taon dahil nagkaroon ng extra nakita supposedly mula sa PhilHealth at sa PDIC. At ang executive dito sa mga nakalista sa program, prioritize ang flood control at infrastructure projects, di ba? May malinaw na rule paano mo dapat pinaprioritize yung program na yan. So, at saka ang kapangyarihan para magtakda kung magkano at ano ang gagastusan ay Kongreso. So kaya sinasabi natin, itong unprogrammed appropriation na to, dapat i-abolish lahat yan. Dapat wala yan kasi unconstitutional yan. Kung magkakaroon ng tunay na dagdag kita ang gobyerno o dagdag na budget, dapat babalik ang executive sa Kongreso para tanungin, ano ang maaari nating pondohan or paki-approve naman Congress dahil may extra pera tayo, dito natin siya gagastusin. But unfortunately, nananatili pa rin yung unprogrammed appropriation dito sa 2026 budget, no? Mhm. Kaya palagay ko ay baka marami ang magtutungo sa Supreme Court para questionin uli yung constitutionality ng unprogrammed appropriations na yan. Kasama po ang grupo nyo doon, Professor Shelo, dun sa mga plano na questioning po ito Yes. sa Korte Suprema? Yes, Oo, yes. oo. And anytime soon, this can happen. Yes. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.